Trending na Police Major ng Batangas PNP na si Alan De Castro humingi ng sorry sa Philippine National Police. Ito ang latest sa pagkawala ng teacher at beauty contestant na si Catherine Camilon. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa kaso ni Catherine na ngayon ay higit sa isang buwan nang nawawala. Sa panayam kahapon November 15 kay Police Major General Karamat Jr., binahagi niya ang kanyang nararamdaman na nangyari kay Catherine Camilon. Bagaman nais umano ng kanyang hanay na matagpuan buhay si Catherine Camilon habang tumatagal ang panahon at nadadagdagan ang araw. Tila nababawasan umano ng tsansa na ito ay mahanap pa ng buhay. Bilang ama, ramdam umano ang lungkot na dinaranas ng mga magulang ni Catherine, kaya't sa abot ng kanilang makakaya ay pinag-iibayo nila ang investigasyon at umaasa pa rin na matagpuan ito ng buhay. Sa parehong panayam, binanggit din ni Police Major General Karamat na humarap sa kanila at kay Chief PNP Benjamin Acorda ang suspect na si Police Major De Castro. Humingi umano sa kanila ng paumanhin ang suspect dahil sa pagkakadawit ng kanilang ahensya sa kaso na dulot ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan bilang pangunahing suspect. Ayon mismo sa salita ni Police General Karamat, kanina with the PNP chief ay humingi ng paumanhin itong si Major Alan De Castro. He was very sorry for dragging the name of the organization. Nabanggit nga niya, so whatever kung totoo o hindi totoong allegation sa kanya, it's your personal problems to face kung ano man yung consequences, kung totoo man o mapatunayan o maabswelto sa mga paratang sa kanya. Dahil nga, we have so many witnesses na alleging na before mawala si Miss Camilon ay siya yung huling kasama. That's the reason why we included him in our criminal cases against him. Bagamat humingi ng tawad si De Castro sa ahensya ng PNP, tila wala pa itong balak na umamin sa krimen. Pinaninindigan nitong magpahanggang sa ngayon na wala silang relasyon ni Catherine at nakita lamang sila ng ilang beses sa mga events. Hindi daw sila nakita noong araw na ito ay nawala dahil nung panahon na yun, siya ay nasa Batangas Police Provincial Office, pero ang nakakapagtaka, mismong bodyguard driver niyang itinuro ng dalawang testigo na siyang nanguna sa paglilipat ng dugo ang katawan ni Catherine sa CRV mula sa Nissan Juke na minamaneho noong araw na yun ni Catherine. Ang driver bodyguard naman ni De Castro na nagngangalang Jeffrey Magbantay ay sinampahan na ng kaso kasama ng dalawa pang katao at ngayon ay pinaghahanap pa rin ng kapulisan. Silang apat ay haharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa apat na ito, tanging si De Castro lamang ang nasa kustodiya ng kapulisan at ang tatlo ay patuloy pa rin pinaghahanap. Sakaling matagpuan ang tatlo pang sangkot, inaasahan na mabibigyan ng linaw kung sino ang totoong may pakana sa ginawa kay Camilon. Maaring isa sa kanila ay aamin rin kung saan man matatagpuan ang katawan ng beauty contestant, buhay man o hindi.